muli kong i-announce para po sa ating mga subscribers. Katandaan ko po nung tayo po invite this year, month of April po yun, 12 years anniversary sa probinsya po ng Tarlac. Tayo po ay nakibagahan bilang maging tagapagsalita ng anibersaryo, 12 years anniversary ay doon po sa the Most High God Church doon po sa Tarlac. Kalimutan ko po yung barangay na yun. At ating po na i-announce yun bago po tayo maging speaker po doon ay meron po tayo mga subscribers na nagarating at ating po personal na nakaupang pala. At muli po, nais ko po i-announce sa ating po mga subscribers na malapit po dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Coming November 16, next week, tayo po ay magiging ulit tagapagsalita sa ikasampung anibersaryo po ng In Christ Christian Church or ICCC, Palmayo, Black Creek 5, Barangay Palmayo, Resettlement, Florida, Blanca, Pampanga. Kaya po sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, dyan po malapit lang po dyan po sa Florida, Blanca, dyan po sa Pampanga, tayo po ay magkita-kita po ng personal at tayo po ay magiging tagapagsalita dyan, muli magiging guest speaker alas 10 po ng hapon. Kaya po, next week pagkatapos po nung gawain dito ay siguro po ay kagayan lang ay bigyan na po. Sinas po doon sa Waze, halos 2 hours yung biyahe. Mula po dito papuntang Florida, Blanca. Kaya alas 10 po yung gawain para po sa ating mga subscribers dyan po sa Tuwi Pampanga. Muli po, ang inyong lingkod ay magiging tagapagsalita po dyan sa 10th year anniversary. At tayo pina-invite ni Pastor Miguel Giray. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Miguel Giray. At tayo po ay malaki pong opportunity na ang inyong pong lingkod ay maging dalaluyan po ng salita ng Diyos sa inyong kasampung anibersaryo. Kaya po, maraming salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na magamit po tayo ng Diyos sa lugar po ng Pampanga, Florida Blanca. Next week po yun, November 16. Okay, sige po, tayo po ay sa oras nito ay simula na po sa ating po pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong live po natin ay nawawala dahil po yan sa sama ng panahon. Pag po talaga may bagyo, masama ng panahon talaga na nag-disconnect yung pong mga internet. Kaya po nagka-problema po yung ating live kanina. Kaputol-putol. Kaya po nawalan po tayo ng live. Sayang po meron tayo mga kapatid na hindi nakadalo, mga nagpaalam po sa atin sa iba't ibang kadahilanan, may mga sakit, may mga karamdaman, at sayang dahil kailangan na isa ay nakapakinig sila. Pero sa YouTube na lang po kayo makinig kapag ito naman po ay after 2 days ay naka-upload sa ating YouTube channel. Okay, sige po. Sa umaga po ito ay ang ating pong topic ay may pamagat po na the power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tuwa ako sa worship team, lahat mayroong notebook at wallpen ngayon. I'm so blessed. Pagkat sila ay may wallpen at notebook at sila po ay nag-take note ngayon sa ating pinag-aralan. Hopefully, sa masusunod po mga linggo ay lahat po kayo hindi ko yung narin po sapagkat napakahalaga po ng i-take note natin, mailis na natin ang ating po mga pag-aaralan. Papabalikan po natin. Please po, and in the near future, magamit din po kayo ng Diyos. Malay niyo po, maging nakapagturo po kayo sa marami po mga grupo at yan po mga mensahe yan na makikitake doon ninyo ang pwede niyo po gamitin. Okay? Balikan po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. What is our responsibility to the Word of God? Minsan po ay napakaraming Kristiyano, hindi po niya alam ang kanyang responsibility sa salita ng Diyos. Maraming Kristiyano ay maraming taon na po nakakilala at na born again, pero hindi pa po niya alam kung ano ang malalim na kanyang responsibility
na meron siya na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sa aklat po ng Isaiah 55, verse 10 to 11. I repeat again, Isaiah 55, verse 10 to 11. Sabi po dyan sa Tagalog version, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandilig. Kaya may pagkaibutil na panghasik. Last verse, verse 11, sabi ng Diyos, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. So, makikita po natin na binanggit ng Diyos kung paano yung ulan at niyebe na kanya pong ipinababagsak sa lupain, sa mga halaman, sa mga pananim ng bawat isa po sa atin, worldwide. Kung paano nagiging pagpapala ito, nagdudulot po ng pagkain, nagdudulot po ng butil, ng pagkain, yung mga ulan at niyebe. Sapagkat hindi magbubunga ang lahat ng uri ng halaman itinatanim ng tao sa ibabaw ng lupa kung hindi po ito matitiligan, kung wala pong ulan na didilig sa mga pananim. Pero sabi ng Diyos, inihalin tulad ng Diyos ang kaniyang makapangyarihang salita. Sabi niya sa verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat ko nasa. Ang mapakalaki kong problema, winawalang kabuluhan ng maraming tao ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na natala at nasulat sa banal na kasulatan. Wala siyang ibinibigay na pagpapahalaga. Wala siyang ibinibigay na oras sa salita ng Diyos para butlatin, para pagdilay-dilayin, para pahalagahan, para bigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Okay, tingnan niyo po. Para maunawaan po natin, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa o isang quotation. The difference of important and priority. Ano ba ang pagkakaiba ng mahalaga at ng prioridad? Maraming bagay na pinapahalagahan natin, importante sa atin. Pero higit pong mahalaga yung binibigyan po natin ng priority. Maraming bagay na pinapahalagahan natin, mahalaga sa atin. Pero dapat higit binibigyan mo na higit na importansya o priority ang isang bagay. Mapakalaki po ang pagkakaiba niyan. Marami pong tao sinasabi mahalaga sa kanya ang Bible kung saan narito po nakatala ang salita ng Diyos. Mahalaga. Pero ang nakalulungkot po, oo, maaaring mahalaga sa kanya. Pero hindi ito ang kanyang prioridad sa buhay. Maraming bagay sa buhay niya ang higit niyang binibigyan ng prioridad sa buhay niya. Higit sa salita ng Diyos. Yun po ang malaking katotohanan. Okay, para maintindihan niyo po yung sinasabi ko, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Pakitaas nga po dito sa oras nito lahat po ng may cellphone. Taas ang kamay. Lahat ng may cellphone. Okay, 90% lahat po tayo. More than 90% lahat po may cellphone tayo. Tingnan niyo po. Ang cellphone natin laging hawak. Tama, mali. Pero ang Bible, nasaan? Nakatago. Ito niyo po, sinasabi ko, magkaiba yung importante sa prioridad. Mahalaga sa atin yung Bible, ang salita ng Diyos, pero may higit tayong binibigyan ng prioridad. Ang cellphone, laging tabang. Pero ang Bible, laging nakatago. Pangalawa, ang cellphone binibili kahit mahal.
Pero yung Bible, kahit napakamura, hindi kaya bumili. Nag-iintay ng may magbibigay. Nag-iintay ng merong magbibigay ng libre. Hindi kaya bili kahit mura. Pero yung cellphone, paglalaanan. Alin po ang binigyan prioridad? Yung Bible o yung cellphone? Yung cellphone. Kaya magkaiba po yung important and priority. Ikatlo, ang cellphone kapag may text message, excited. Tumutunog pa lang, excited buksan. Excited buksan ang messengers. Excited buksan ang Facebook account. Pero ang Bible, kapag binabasa na, hinahan ko. At niyo po ang malaking pagkakaiba. Ika-apat, ang cellphone kapag naiwan sa bahay, ano gagawin? Yung pinagsabi, babalikan. Hindi po mapapakali yan. Kahit po nakasakay na po sa jeep yan, kahit po nakasakay po sa sakyan yan, may pupuntahan. Nako, nakapa yung bulsa. Ako, nag-iwan ko yung cellphone ko kahit traffic yan, babalik yan. Bakit? Priority ni cellphone. Kaya problema papunta ng church, naiwan yung cellphone. Ano gagawin? Yan. Next time na lang. Yan tanong. May dala kayong Bible na yan. Hello? Cellphone, may dala kayo. Yun ang sinasabi. At yun na po, pinauunawa yun na po yung binabangkit ko halimbawa yun. Iba yung importante, iba yung priority. Magkaiba po yun. Mahalaga sa atin ang salita ng Diyos, pero iba yung priority natin. Okay, hindi ba po? Ang cellphone laging pinupunasan. Ako, lalo yung mga kabataan ko, kumakalit ng cellphone. Alaga ko sa punas yan, yung pong LCD niya. Ayaw na meron pong dumi. Lagi yung pinupunasan kapag lalo po ang cellphone ko ay iPhone 16. Tama ba? May iPhone 16 na ba ngayon? Meron na ba? Dati iPhone 14 na, iPhone 15, iPhone 16. Ito po, alaga ko yan. Bakit po kasi? Daan libo po talaga. Daan libo talaga ng isang iPhone 16. Pero yung sinasabi ko nga po, yung Bible, minsan wala pang 1,000. Wala pang panahon kagulo. Pero yung cellphone, kahit napakamahal, uhulugan po yan ng 12 months, 18 months, i-credit card. Bakit? Yun ang kanyang priority. Tama, mali. Okay, tulipan po natin. Ang cellphone, lagi po parang ipinag-umamalak. Lalo pagmamahalin, lalo pagbago, parang lagi siyang proud. Parang kung na lang sabihin, hoy, yung cellphone ko, mansanas na may kagat. Ito, parang binabalat na po yung cellphone niya, ay pinakikita po yung brand, mansanas na may kagat. Alam mo ba yan? Alam mo ba kung magkano yan? Parang ganun po, kahit hindi po nagsasalita. Kasi ipinagmamalaki niya yung brand ng kanyang cellphone. Kasi mamahalin. Pero ang nakalulungkot, yung Bible, hindi naman ipagmalaki. Lagi ko nakatago, ikinaghihiya. Nahihiya siya na magdala ng Bible na mapagsabihan siya na born again. Yun po ang nakalulungkot, mga kapatid. Ang cellphone laging katabi sa pagtulog. Tama, mali. Pero ang Bible, walang panahon pasabi. Ang cellphone laging gusto bago o latest. Kapag naluma na yung cellphone, isang taon pa lang, 2 taon pa lang, may latest kung lumabas, gusto magpalit kagad.
Kaya kawawa po yung mga magulang, yung mga anak na gusto laging updated yung cellphone. Kahit napakamahal, kukulitin yung magulang para siya ay laging latest yung kanyang cellphone. Kukunin ng hulugan. Pero yung Bible, lumang-luma na. Gutay-gutay na. Pero wala siyang urge na bumili ng bago o kahit takpan man na. Yan po ang nakalulungkot, mga kapatid. Ako po, yung cellphone ko po na nagkakamali ay lumang-luma na rin po ito. Sige po bilang isang pastor. Pag lumadalo po ako ng mga meeting ng mga pastor, ay minsan po yung cellphone ko ay late na late po sa model. Pero ang matuyan ko po, habang gumagana yung cellphone ko, habang okay pa naman nagpapansyo, pero nagkakamali na ito po ay nililimang taon na. Nililimang taon na po ito. Pero okay pa naman. Para sa akin, mahalaga. Hindi sa ayaw mo magpalit na mag-upgrade. Pero habang pwede pa naman, habang okay pa naman, at nagpapansyo pa ng maayos, pag-ibigsan po. Pero meron po na mga tao, pag-alala po sa modelo, pag-alala po sa gusto, wala sa gana. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Magkaiba, ang importante, at prioridad. Ang cellphone kapag nawaglit o nawala, hindi makalit. Halos ikaog yung mga gamit sa loob ng bahay, makita lang yung cellphone. Halos baliktahin yung tahanan, makita lang yung cellphone. Pero yung Bible, kapag nawawala, wala lang. Relax lang. Chill lang. Yan po ang nakalulungkot na realidad sa ating po generation. Ang cellphone lagi gusto bago o latest. Ang cellphone, hindi ko po pag nawawala sila. Ito po ang malaking katotohanan. The difference of important and priority. I hope this morning tayo po ay magkaroon muli ng priority para pahalagahan ang banal na kasulatan, ang Bible. Last Sunday po, binili ko po ang worship team, ayaw po sila. Ginawa ko po mandatory na po ngayon. Araw-araw, pagbabasa ng Bible at pag-devotion. At kailangan ko na ito isend sa group chat ng worship team. Hindi para sa akin, para sa kanila yun. Kailangan po araw-araw kanilang puklating ang Bible. Pasahin ang Bible. At sila po ay mag-devotion sapagkat ang gusto ko po, patuloy silang lumalim, patuloy silang lumago, at patuloy silang magbigay ng higit na prioridad sa banal na kasulatan. Para for equity, for discipline, in the near future, sila po yung next generation na dumating yung panahon sa panahon na yun wala po ako sa mundong hinabang. Sila po ang magpapatuloy na naiwan po ang ministeryo ng simbahan. And I hope hindi lang po sila, kundi tayo po lahat sa simbahan ito, sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church. Ako po ay patanda, sila po ay kabataan pa lang. Ang gusto ko po, itutuloy po ninyo
ang simula ng misteryo ng inyong paso. Ako po ay napakasaya sapagkat kapag dumating yung panahon na yun, na ako po'y wala na sa ibabaw ng mundo, ako po'y napakaligaya sapagkat meron po tayong YouTube channel na mananatili po ang mga mensahe na ating po maipapangaral worldwide kahit ako po ay wala na sa mga panahon na natin. Isang napakaganda na legacy na iiwan ko sapagkat as of now, nasa more than 300 messages, different messages ang naka-upload na po sa YouTube channel natin. Kayo po'y mananatili na habang meron po platform ng YouTube channel na mapapakinggan sa lahat ng sulok ng mundo sa ating katanahunan hanggang sa darating. Kaya ako po ay masaya na kahit wala na po ako sa ibabaw ng mundo kapag dumating yung panahon yun, pero patuloy po tayo makapakinggan. Patuloy po tayo makapagbibigay ng word of courage, inspiration sa napakarami natin mga kababayan sa lahat ng panig ng daigdig. Kaya po mga kapatid, patuloy po natin pahalagaan ang salita ng Diyos na walang iba kundi matatupad sa banal na kasulatan. Patuloy po natin kasabihan kauhawan ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lang po dapat tayo maging patuloy na masabik makuhaw, kundi asamin po natin. We need to desire in the near future, tayo na po ang magsishare, magtuturo, mag-i-encourage, mag-motivate, mag-i-preach ng Word of God. Yung po yung asamin po natin. Hindi po natin kailangan maging pastor. Hindi po natin kailangan maging Bible scholar. Hindi po natin kailangan maging Bible school graduate para lang po tayo makapagturo. Si Peter po hindi nakapag-aral. No read, no write. Napakahirap lang. Walang kaalaman. Pero nang siya po'y tapat na sumunod sa Panginoon at siya po'y mabaptize ng Holy Spirit, binigyan siya ng tapang, binigyan siya ng wisdom, binigyan siya ng talento, anointing, at nung i-share niya ang mabuting balita patungkol sa Panginoon. 3,000 tao ang tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Walang pinaghahalan po yun. Pero dahil nag-uumapaw sa puso't isip niya ang pagmamahal at pagsunod sa Panginoon, pinuspos siya ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. In-empower siya by the power of the Holy Spirit. Kaya nagkaroon siya ng anointing. Nagkaroon siya ng wisdom. Kaya nung isinyan niya ang napakasimpleng message patungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay at about repentance, about faith, ang dami pong kinimbit, ang dami pong nag-repent, ang dami pong tumalikod sa kasalanan, at ang dami pong tumanggap at pabautismo sa Panginoon. I want to encourage to all of you, my beloved brothers and sisters. Huwag mo rin sasabihin, matanda na tayo, wala tayo pinag-aralan. Huwag mo sasabihin, bata ka tayo. Si Timothy, na disciple ni Paul, napakabata, pinatili pa lang, pero naglingkod sa Panginoon. Kaya tayo po kahit bata, matanda, po pwede po tayo maging daluyan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating pong ibabahagi, ituturo, i-share. Sapagkat ang sasama po sa atin, ang gagawin po sa atin ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay. Puntahan po natin ang mga points sa ating pong pag-aaral. What is our responsibility to the Word of God? Number 1,
read it. Ang salita po ng Diyos, ang Bible, hindi po ito display sa ating po iskabaran. Hindi po ito dapat nanatili po nakadisplay lang sa ating pong tahanan. Dapat po ito'y binubuklat natin. Pinaglalaanan po natin ang panahon at oras. Dapat po, higit sa lahat, bago tayo matulog sa gabi, pagkatapos na maghapon na ating mga ginawa sa tahanan, loob at labas ng ating bahay, matapos po tayo pagpagal, mapagod sa ating mga iba't ibang mga trabaho o ating mga source of income, dapat bago tayo matulog, may panahon tayo na basahin ang love letter ng Diyos sa ating lahat na makakatuan po sa Holy Scripture sa Bible. Ito po isang responsibility po natin. Dapat po pinapahalagahan natin. Priority po natin, mga kapatid. Na bago po tayo manalangin, magpasalamat sa maghapong gabi, pag-iingat ng Diyos. Napakahalaga po na ating pong buong kasabitan, buong kaseryosohan, with excitement, pupuklatin na ating pong pagninilay-nilay ang banal na kasulatan na love letter ng Diyos sa ating mga tinawag at hinirang. Sabi po ng Pahayag chapter 1 verse 3a, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Nakikita po natin sinabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Revelation chapter 1 verse 3a, ang tunay pong mapalad na nabubuhay ng mga tao sa ibabaw ng lupa sa harap ng Diyos ay ang mga taong pinahahalagahan lagi ang pagbabasa ng Bible. Sila po ang tunay na mapalad sa harap ng Diyos. But I said to say, dahil po sa kaabalahan, dahil po sa ating generation, napakaraming bagay na kumakain ang ating oras. Napakarami natin na pagtutuunan ng panahon. Hindi po masama ang mga bagay na yan kung yan po ay nakatutulong sa ating buhay, sa ating pamilya. Pero po sinasabi ko po nakalulungkot ay yung mawalan tayo ng prioridad na basahin araw-araw ang Bible. Dahil po sa maraming bagay na ating po pinagtuunan ng panahon at oras lakas sa ibabaw ng mundo. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang tunay na mapalad ay ang mga taong bumabasa, nagbabasa, nagninilay-nilay, nagme-meditate, nagdi-devotion araw-araw ng makapangyarihang banal na kasulatan. Question: ano ang nagiging bunga sa isang taong palaging nagbabasa ng salita ng Diyos? Joshua chapter 1 verse 8, ang Diyos pa rin po may sabi. Sabi ng Diyos sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8, ito po ay personal po niyang sinabi sa kanyang lingkod na si Joshua. Sabi po ng Diyos, huwag mong kalilitaang basahin ang aklat na yaon. Dinidiliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang mga lahat na nasusulat doon. Sa gayon, iginhawa ka at magtatagumpay. The secret of prosperous life and abundant life ay patuloy na nagsasabi, excited tayo araw at gabi. Binabasa natin, pinagdinilay-nilay natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Bible. At
walang hinto, walang kasawaan, na tuloy-tuloy natin binabasa ang Holy Scripture. Kaya darating yung panahon, ikukumpit tayo ng banal na Espiritu by the power of the Word of God, by the power of the Holy Scripture. Ikukumpit tayo kapag ang Holy Spirit ang nangusap, kapag ang Holy Spirit ang nagkumpit sa atin, iiyak na lang po tayo. Luluhod na lang po tayo sa harap ng Diyos. Aamin, magsusumamo, magpapasalamat, magsasakami, susunod din. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na walang sawa natin binabasa. Oo, sa una parang walang daig. Oo, sa una parang walang nangyayari sa buhay natin. But the moment consistent yung aking ginagawa ng pagbabasa ng inilay-ilay, day and night, one time, by the power of the Holy Ghost, convict us. Noong sa banal na Espiritu, mararamdaman natin mo. Bakit gano'n? Iba yung dating ng salita ng Diyos na ito. Nagkakapoy. Yung bigat tatanggalin. Yung lungkot tatanggalin. Yung hopeless tatanggalin. Uhugugin tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay parang tapa na magkabila ay tali. Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay parang tapa na magkabila ay tali. Ito ay humihiwa. Ito ay tumatakos. Sa pinaghihiwalayan ng Espiritu, kaluluwa at ang lahat ng kasukasukan sa ating katawan. Nakakaabot sa lahat ng iniisip at binabala ng tao. Very powerful ang Word of God from the Holy Scripture. Huwag po natin babalugarin ang kapangyarihan sa salita ng Diyos. Maraming tao na kriminal, nakakasawa. Kaya nabago ginagawang buhay dahil sa salita ng Diyos na kanilang nabasa, na kanilang napakinggan. May banal na Espiritong nag-convey sa kanila. May banal na Espiritong nangusap sa kanila. One day, iklutuhan, sumuko at sumurender sa Diyos. Dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kanilang napakinggan at kanilang nabasa. At ito po si Manny Pacquiao. Dati pong babaero, sabongero, ang dami po ng bisyo. Siya po siyang pananiko sa kanyang relihiyon na kinakis na. Pero nung dumating ang problema at pagsulong sa kanya, dahil sa mga skandalo na kanyang pinasangkutan, merong mga lingkod ng Diyos. Siya po ay dinahilan ng salita ng Diyos. Meron pong mga pastor na nag-pray sa kanya. At hindi po nawalan po ng pagulutan niya. Yun po ang naging dahil kung bakit po si Manny Pacquiao ngayon. Siya po ay nangangaral na ng salita ng Diyos. Nabago. Tinalikuran po ang kasalanan.
Kinalikuran ko ang pagbibisyo, pagsasabog. Dati po napakarami niyang panahon na Texas na manok doon po sa Texas. May napakaluwang po siya ng mga farm. Puro po mga Texas na manok at yun po lumalabang po siya sa mga terpi. Dati po yung mga celebrity, ang mga lihim niya nakarelasyon. Pero nung siya po ay makapakinig ng salita ng Diyos sa tungkol sa Panginoon, siya po ay nag-repent. Siya po ay tumalikod sa kasalanan. At nagpatuloy pong mauhaw araw-araw, gabi-gabi, na nagpasa ng salita ng Diyos kahit napakabisig ka. Kaya po ngayon, siya po ngayon ang ginagamit niya. Maging katipangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat naranasan niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gusto po ba natin kuminhawa ang buhay? Magtagumpay sa buhay? Joshua chapter 1 verse 8. Kapag ipinamuhay natin ang buong puso, pagsalita ng Diyos, ang mga aral ng Panginoon, sabi po ng Diyos kay Joshua, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Ano po ang pinaka-root word ng prosperous life and abundant life? Magsisimula po sa pagdilay nila, pagbabasa araw at gabi ng buong kaseryosohan at amin po darating. Magsisimula po sa pakikinig ng salita ng Diyos ng buong kaseryosohan, sapagkat yung mga nababasa natin, yung mga nakapakinggan natin, ito po ang ating ipamumuhay. At kapag naipapamuhay na po natin ang salita ng Diyos, malalayo na po tayo sa mga gawang kasalanan. Iiwanan na po natin yung mga gawang hindi nagugulod sa Diyos. Kaya lahat ng meron po tayo biyaya ay masisilong na po. Magagamit ng tama. Mapapotokosan na po natin ang ating pamilya, ang ating hanap buhay. Excuse me. Mailalaan na po natin ang ating oras panahon sa mga bagay na nagsisikapan po natin. Either yung ating negosyo or source of income. Una sa Panginoon, pangalawa, higit sa lahat, magiging hands-on na po tayo sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa ating ng Diyos na pwede maging channel of blessing. Bakit? Kasi po nalaman na po natin kung ano po ang dapat natin pagpuhosan. Una ang Diyos, ang kanyang salita. Pangatlo, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Source of income, negosyo, hanap buhay. Mamabalis po natin ang tama. Mapagpupukosan po natin ang tama sapagkat alam na po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Kaya kasunod po nun, magpaprosper na po tayo. Magiging matagumpay po tayo. Bakit? Kasi lumalakad na po tayo sa katotohanan, sa katapatan, at sa kabanalan sa harap ng Diyos. Kaya yung biyaya, yung pagpapala, yung tagumpay, hahabulin ka na, kapatid. Hallelujah. This is the secret of prosperous and abundant life. Kapag tayo ay tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos by the power of the Holy Spirit. Hindi na lang magigipit. Hindi na lang maghihirap sapagkat ang kasunod ng tapat na pagsunod sa salita niya, tagumpay at masagana ng buhay. Yan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita at binanggit niya kay Diyos. Paano naging mapalala ang mga tao nagbabasa
ng salita ng Diyos. Awit chapter 1 verse 1 to 2. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang pagod maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging antikay pagkawanan lamang at mamakabakin ang Diyos na dakila. Verse 2, nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang pinagbubulay-bulay sa gabi at araw. Palad ang mga tao na laging may kasabihan, may kagalakan na pinagbubulay-bulay, pinagnililay-nilay, minimeditate ang Scripture o Holy Scripture sa harap ng Diyos. Saan inihalin tulad ng Diyos ang isang tao lagi nagagalak na nagbabasa ng salita ng Diyos? Awit chapter 1 verse 3. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batis. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Kaya po yung tao na laging uhaw sa bib at buong puso, buong kapakubabaan na sinusunod ang utos ng Panginoon, ang kanyang nababasa, ang kanyang napapakinggan, iniyak ng Diyos. Lahat ng kanyang pasisimulan, lahat ng kanyang gagawin, siya'y magtatagumpay sapagkat kasama niya ang Diyos. Mabigat po na meron tayong ginagawa at pinasisimulan. Kaya ubusin po natin ang lahat ng ating lakas effort pag hindi natin kasama ang Diyos. It is natin useless. Mapapagalang po tayo. Madi-discourage lang po tayo. But the moment dahil tayo ay kapag na sumusunod lagi sa kanyang utos, sa kanyang salita, sa lahat ng ating napapakinggan na salita ng Diyos, lahat ng pasisimulan natin, lahat ng gagawin natin, aatapusin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sapagkat kasama natin ang Diyos. Yung po ang sikreto, yung po ang napakasarap na maranasan sa buhay natin. Dahil lang po sa kasabihan po lagi natin, day and night, day and night, day after day, priority natin. Hindi natin kalilimutan, hindi natin babalwalain na laging buksan ang banal na kasulatan na meron tayo. Na iniwan sa akin ng Panginoon bilang love letter niya, bilang guide, bilang instruction niya. Pag nagkaganon, lagi tayong sabik na pumunta sa bawat lugar, sa bawat gawain, especially sa lugar na ito. Isa sa dahilan, sapagkat gusto natin ibalik ang papuri, ibalik ang pasalamat sa Kanya. And then after that, nasasabik tayo, excited tayo sa panibagong mensahe na tatanggapin natin mula sa banal na kasulatan. Ang ating po mapakinggan. Matutunan po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Napapansin niyo po ang inyong pastor po magturo
walang kwentong marami. Hindi ako nagpapatawa para i-entertain ko kayo. Nagpo-focus ako lagi sa kaseryosohan ng panangaral more on salita ng Diyos. Di ko kayo kailangan i-entertain, patawanin, kilitiin. Ang kailangan ko, ma-deliver ko sa inyo ng buong-buo yung sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Minsan masasaktan tayo, ma-open tayo, pero ang kailangan handa natin tanggapin yung pagtutuwid, yung pagkukorek ng salita ng Diyos. Dahil doon natin mararanasan ang tagumpay at pagpapahalaga ng Diyos sa ating mga buhay. Second point, ano ang kailangan natin maging responsibility sa salita ng Diyos o sa Holy Scripture? Hear it. Napakahalaga na matapos pa itong binabasa ng buong kasabihan. Dapat buong kaseryosohan, buong kasabihan na gusto natin mapakinggan kahit ano pa yung ating mapakinggan basta ito ay ng Diyos. Pahayag chapter 1 verse 3b, mapahalag ang mga nakikinig sa bulang inihayag dito. Kanina po mapahalag yung mga nagbabasa. Ngayon po sinasabi dito sa Revelation 1:3b, yung mga nakikinig naman, mapahalag. Bakit po? Bakit po naging mapahalag? Paano naging mapahalag ang mga nakikinig ng salita ng Diyos? Sabi po ng Juan 8:47, John 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kung bakit po kayo ngayon natin, una nais natin sabahin, ibalik ang paburit pasalamat sa Diyos. Pangalawa, alam niyo na sa lugar na ito, uhaw tayo sabi na mapapakinggan ang salita ng Diyos mula sa inyong pastor. Yung dapat ang number one motive natin. Pangalawang motibo natin, tayo nagpupunta sa lugar na ito, sapagkat sa lugar na ito, ang mapapakinggan natin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, John 8:47, I repeat again, sabi ng Diyos, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pero kayong walang panahon, walang oras na pakinggan ang salita ng Diyos, sabi ng Diyos, hindi kayo mula sa Diyos. Masakit, pero kailangan natin tanggapin. Kaya yung mga tao na merong different religion, may religion lang po, pero wala pong dating sa kanila ang salita ng Diyos. Pasinin po ang tao pag kinakay mo sa Bible study, sa cell group, wala kang ibinibigay ng panahon. Kasi bakit? Hindi nila priority ang pag-aaral at pakikinig ng salita na Diyos. Marami siyang priority sa buhay. Hindi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag dumating sa point ng buhay ng isang Kristiyano, na wala na siyang ganang magbasa ng Bible, wala na siyang ganang pumunta ng church na paglinggo, I sad to say, hindi na po niya priority ang Diyos at ang salita ng Diyos.
Ang sabi ng Diyos, kayong laging sabik na nakikinig na salita ng Diyos. Kayo ang tunay na mula sa Diyos. Pero kayong walang gana, walang ibinibigay na prioridad sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi kayo tunay na mula sa Diyos. Masakit, pero kailangan kong tanggapin ng isang Kristiyanong nakakaranas. Mga kapatid, sa simbahan ito, lahat po ng category, women's, men's, youth, leaders, meron po nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos ay online. Pero kung hindi niyo po yan pinakahalagahan at hindi priority, ay sa Diyos na. Kaya kayo po naglagay ng ganyan para lalo po kayo lumalim, ma-equip, ma-train. Pero online, Bible study na lang po na hindi na kailangan umalis ng bahay. Isang oras lang naman. I said to say, okay, mag-open. Nakalulog. Tapos wala ka pang ginagawa na sarili mong pagbabasa ng Bible. Hindi ka nagbabasa ng Bible araw-araw. Tapos may once a week na meron tayong online Bible study na nagtuturo sa inyo. Walang pa rin po kayong panahon. And sad to say, nakalulog. Sabi ng Diyos, ang tao mula sa Diyos, nagigilig lagi, nasasabit lagi, nauuhaw lagi, na makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Pero yung mga tao walang panahon, sabi ng Diyos, masakit, hindi kayo tunay na mula sa Diyos. Panahon na kapatid, para bigyan po natin ang priority. Muli, ang paglalaan, pagbibigay ng oras panahon sa salita ng Diyos. Dito po tayo huhukukin. Dito po mamumusap ang Diyos. Gusto pala pong i-announce sa inyo si Dr. Ati from Quezon City. Atin po ngayong sumasama sa atin doon sa leaders para po patuloy pong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Ako po kasi nagtutulong sa lahat ng leaders sa church dito by online every Tuesday. Sipin po yung si Dr. Ati, ang taas ng pinag-aralan. Edukado. Maraming mas patayo po sa akin sa sekular, pero mas alam niya na sa parting spiritual, mas agad po sa kanya. Kaya kailangan niya pa rin umupo at magbigay ng panahon, makinig ng salita ng Diyos. Doktora po yun. Pero gusto matuto. Gusto mag-aral dahil alam niya ang bunga ng salita ng Diyos. Church, alam na, bigay ko tayo ng panahon. Once a week lang po yun. Pumunta kayo doon sa mga grupo na doon kayo dapat. Sapagkat napaka-alaga na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ano pa ang dulot ng pakikinig ng salita ng Diyos? Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At makapakikinig lamang kung may nakarangal patungkol kay Kristo. Ang tunay kong dulot ng pananampalataya kapag ang tao po ay nakakita ng isang mangaral na ang kanyang itinuturo mula sa banal na kasulatan ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Marami po kasi nangangaral, hindi po si Kristo ang dala ng kanila pong turo at pananampalataya.
yung kanilang samahan, yung kanilang relihiyon, ang tinataas, ang pinag-aaralan na daan ng kaligtasan. Kaya maliligaw. Pero ang tunay kong dulot ng pananampalataya, kapag tayo din nakasumpong ng ang isang pangaral, ang sentro ng kanyang pangaral, patungkol sa biyaya at gandaan ng Diyos at kaligtasan, ay walang iba kundi ang bugtong ng anak ng Diyos na si Jesus. Kaya lalago ang pananampalataya ng isang tao. Ang nasumpungan niyang mataral, ang dala ng mabuting balita ay patungkol sa kagandahang loob ng Diyos, pagpapatawad at pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yan po ang ipinapamaral po natin sa simbahan. Third point, apply it. Napakahalaga po yung ating nabasa, yung ating napakinggan. Right on the spot, little by little, kailangan po ina-apply po natin to. Ito tatlo na ating pong responsibility na dapat po natin gawin. We need to apply in our lives sa ating buhay lahat ng ating nababasa, napamililay-nilay, o ating nakapakinggan at natututunan. Huwag po natin sasampakin. Sabi po ng Revelation chapter 1 verse 3, see, mapalad ang tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito'y malapit na maganap. Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad ang mga tumutupad. Ipinamumuhay sa lahat ng nasusulat sa banal at sulat. Sapagkat sabi ng Panginoon, sapagkat malapit ng maganap ang lahat na nakasulat dito. Question. Ano ang magiging bunga ng isang tao sinasabuhay ang salita ng Diyos? Romans chapter 2 verse 3, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa utusan, kundi ang tumatalima nito ang pawawalang sala ng Diyos. Mahalaga po yung nakikinig, mahalaga po yung nagbabasa, pero yun daw po patatawagin, yun daw po lilinisin, yun daw po bibigyan ng totally na kapatawaran sa kanilang kasalanan ay yung mga tao matapos makinig, matapos magbasa, and then after that, ipinamuhay, in-apply yung salita ng Diyos. Sila yung pawawalang sala. Sila yung qualified na pagkakawagin, lilinisin. Pero kung pinakikinggan ka, binabasa ka, pero hindi mo ipinamumuhay, hindi ina-apply, hindi mo totally makakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Napakahalaga po kapatid, ito ay ating po ina-apply sa ating buhay. Next point, share it. Ang salita ng Diyos dapat po isinishare, ibinabahagi. Napakahalaga po na dumating po sa point ng buhay ng isang Kristiyano na siya po ay maging manifest, hindi po sa buhay ng iba, kundi siya po ay dapat ay maging manifest matungkol po sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na mabuting balita. Ito po dapat lagi ang kanyang isinishare, ibinabahagi. Sabi siya, excited siya na lagi kong ibahagi, lagi kong i-share sa kahit kanino pa man, anumang pagkakataon ang salita ng Diyos.
2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Sabi po ni Pablo kay Timothy sa kanyang disciple, ipahayag mo sa salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. Gamitin mo sa salita ng Diyos para sila ay correct, para sila ay pagsabihan, para sila ay pangaralan. Yan po ang payo po ni Pablo kay Timothy na napakabata. Hindi sa bata ka, kahit bata ka, pero ikaw ay tinawag ng Diyos para maging mangaral. Kung meron nagkakamali, kung meron dapat ituloy mo sila. Pangaralan mo sila, pagsabihan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na huwag po natin i-underestimate ang ating mga sarili. Kapag tayo po'y lumalakad sa katotohanan, kahit sino pa, pwede po natin talagang sharean, pwede po natin kausapin, pwede po natin i-correct sa mas maayos na pamamaraan ayon sa instruction ng Diyos sa kanyang salita. Sapagkat nasa atin po ang katotohanan. Kung susunod po siya, napakainan. Pero kung hindi po sa susunod, ang mahalaga, sinabi natin yung dapat natin sabihin sa Kanya, batay sa salita ng Diyos. Kung magagalit siya, ma-o-obey siya, dahil tinutugid natin siya, siya ang nawala, hindi na. Ang mahalaga, ginawa po natin yung kalooban ng Diyos na binabanggit po na salita ng Panginoon. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Share, use the power of the Word of God. Ito po sinasabi ng Bible from the book of 2 Timothy chapter 4 verse 2. Gamitin ang salita ng Diyos para sa pagtutuwid, pagdisiplina, pagkatama. Masaktan man siya o hindi masaktan, sumunod siya mas maganda. Pero kung siya masasaktan sapagkat ang intensyon natin, siya ay patuloy na lumakad sa katuwiran at kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ginawa natin yung tama, hindi natin tinolerate yung mali. Ito ang ating responsibility. By the power of the Word of God, as a believers, as a Christian, hindi dapat ikinahihiya ang pagbabahagi, ang pagsishare ng salita ng Diyos. I said to say, maraming Kristiyano nahihiya na i-share, ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nasabi ni Pablo, napapanahon man o hindi napapanahon, Timothy, huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot, huwag kang panghihinaan ng loob. In season and out of season, share the Word of God. To correct, to encourage, to motivate, to discipline, to rebuke. Use and share the Word of God. Romans chapter 1 verse 16. Apostle Paul said, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas
ng mga bagyo at mga tinik. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dadalo sa salita ng Diyos na ating ibabahagi at isishare sa mga tao wala kang taong relasyon, sa mga taong may relasyon na naninigaw. Ang trabaho lang po natin, ibahagi ang mabuting balita ng pag-ibig, pagpapakawan at kagandahang loob ng Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos by the power of the Holy Spirit, by the power of the Word of God, yun na po ang gagalaw at kikilos sa tao pinahagi na natin. Ang trabaho lang po natin, tayong matatakot, tayong mahihirap na ibahagi ang mabuting balita patungkol sa pag-ibig ng Panginoon at pagpapakawan. Sapagkat ang kaligtasan ay kanilang makakamit sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya kay Kristo Jesus.